Hallelujah. Maraming tukso, maraming sitwasyon ng buhay, may mga pagkakataon, itigilin mo talaga ang iyong sarili. Amen? Hallelujah. Hindi ko lang pinitigilan ang sarili ko, yung itigil ng Diyos at mahalin si Sister Eunice. Amen? Hallelujah. Hindi ko lang pinitigilan ang aking sarili. Amen? Hallelujah. Praise God. Okay, ngayong gabi, ako po'y mangaral ng isang pangaral na angkop sa ating pong panahon ngayon, Father's Day. Amen? Hallelujah. Happy Father's Day ulit sa mga tatay. At bagaman nakatuon ito para sa kaarawan ng mga ama, ang mga mensahe ito ay inaasahan kong makakatagpo pa rin sa ating mga buhay kahit ikaw ay asawa at kahit ikaw ay anak. Amen. Hallelujah. At yun naman talaga ang target ng mga ngaral na ito. Ang matuto tayong magpahalaga sa mga ama. Amen. Hallelujah. Pwede ba natin palapakan ang mga ama? Ngayon gabi. Amen. Hallelujah. Praise God. Ilang kaya ng ama rito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, at kung iba'y magiging ama pala. Hallelujah. Praise God. Kaya tayong 8 tatay dito ngayong gabi. Amen. Okay, ang aking teksto gagamitin ay Exodus chapter 20, verse 12. Amen. Exodus chapter 20, verse 12. Okay, ito ba nakasulat? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang humaba ang iyong buhay sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon sa pagkabasang ito sa mga tayo manalangin. Mawalan ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po ngayong gabi sa pagkakataon ito. Ito, mayroon kong ganitong mensahe kami mapapakinggan. Dalangin ko na gamitin mo ito para sa bawat isa. O Diyos, makakuha kami ng mga napakalagang mga katutuhanan ng paalala ang mga pagtuturo sa aming buhay. Naniniwala po ako, Panginoon, lalo na ang bawat mga tatay, Panginoon na narito, ay kong pinili upang patuloy mong gamitin. O Diyos, sa bawat pamilya na itinatagad mo, Panginoon. O Diyos, pagpalain mo kami lahat sa aming bahagi sa pangaral na ito. Lord, hindi lamang pang pamilyang mensahe ang aming matanggap, kundi pang spiritual na nagmumula sa iyo. Salamat po, kabayan mo kami, lalo na po ako sa iyo kung maaasama sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakas sa palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Alam natin ang totoo, hindi lahat ng tatay ay naging maayos na tatay. Amen. Kaya rin naman, ng mga nanay at mga anak, hindi lahat ay naging totoong maayos bilang miyembro ng kanilang pamilya. Kaya totoo, walang perfecto sa mundo. Walang perfecto pamilya. Amen. Subalit, malamang ang bilang ng mga ama na naging maaaring naging mabuting ama at lalo na sa Kristiyano. Amen. Lamang yun. So, may nagsabi ng ganito, kapag bata ka, ang tingin mo sa iyong ama ay bayani. Hindi ang tingin ng mga bata sa kanilang tata ay bayani. Kapag umidad na, nakikita mo yung kanyang mga kahinaan. Pero, kapag ikaw ay naging magulang na rin, atay na rin, saka mo mauunawaan ang laki ng mga sakripisyo ng mga tatay. So maraming ama ang hindi kilala, di sigat, di sila napapalakpakan, di sila napupuri, di sila napapansin, sumalit sila yung unang gumigising sa umaga at sila rin yung huling nagpapahinga. Dahil napakarami din ang gawain at mayroong mga obligasyon na nakaatang talaga sa balikat ng mga ama. Amen. Hallelujah. Sila rin yung nag-aalala kapag may sakit ng anak. Sila ang naghahanap ng paraan kapag may problema sa pamilya. Madalas, ang ama ay parang bubong daw ng bahay. Hindi mo siya laging tinitingnan, di ba ganun ang bubong? Hindi laging tinitingnan.
Pero araw-araw kaniyang pinuprotektahan. Ganun lang po ang ama. Ayan. Nakakalungkot kung may mga anak na natututo silang pahalagahan ang kanilang mga ama kapag huli ng lahat. O may mga salitang naririnig sa laban, tatay, mahal kita tay, mahal kita daddy, mahal kita papa, na hindi mo nasabi habang may panahon pa. Kaya ngayong Father's Day, hindi lamang ito misahe para sa mga ama, ito rin ay misahe para sa mga anak, asawa, at buong pamilya. Paano ba natin pahalagahan ang mga ama na ibinigay ng Diyos sa bawat pamilya? Kaya ito yung ating pag-uusapan ngayong gabi. Amen. Hallelujah. Pahalagahan mo ang iyong ama. Amen. Lalo't may ama ka pa. Iba, nalang ama, pero mayroon ka pa namang ina. Amen. Pahalagahan mo ang magulang mo. Madali salita, dahil sabi ng Biblia, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang humaba ang iyong buhay. Amen. Ito yung unang utos para sa mga tao na mayroong kalakip na napakagandang pangako. Mahaba ang iyong buhay. Kapag ito'y ating ginagawa, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ang tatay ko ay hindi utos laging mabuti para sa amin. Kung siya'y nabubuhay pa. Amen. Kahit galit na ako sa tatay ko, hindi ko nagawang labanan ang tatay ko. At lalo na nang na-born again ako, kahit hindi mabuti ang ginagawa ng tatay ko ng mga panahon na yun, ay hindi ko nagawang lumaban sa aking tatay. Nagpapayo ako bilang panganay na anak, at nakikita ko sitwasyon, pero yung labanan ko ang tatay ko ay hindi ko ginagawa. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hanggang sa dumating ang panahon, nagpastor ako, ang tatay ko ay dumalo nung ako'y nagpapastor na. Dumalo sa church, at nakikinig siya ng pangangaral ko. Amen. Hallelujah. At hindi man ako naging super mabuting anak para sa tatay ko, pero kahit pa paano, nakadama ang aking tatay ng respeto mula sa akin. Respeto ko siya. Kahit na nakita ko mga marami niyang mahindawa, respeto ko siya. Igalang mo ang iyong ama. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang humaba ang iyong buhay sa lupain na binigay sa iyo ng Panginoon ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya ito yung ating pag-aaralan. Igalang mo ang iyong ama. Okay, number one, natin titingnan, ito na rin, igalang mo ang iyong ama. Honor your father. Amen. Alam niyo ba na maraming pagkakataon sa Biblia, binanggit ang patungkol dito? Amen. Marami po, ilan lamang ang gagamitin. Exodus chapter 20, verse 12, sa ating teksto, galang mo iyong ama at ang iyong ina. Ephesians chapter 6, verse 2 hanggang 3. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Inulit, pagdating sa bagong tipan, inulit yung sinabi sa Exodus chapter 20, verse 12. Sa Kawikaan chapter 1, verses 8 to 9, nakasulat ay ganito, anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. Sapagat sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo at mga kwintas sa ligid ng iyong liig. Ganun po palang inudulot ng paggalang sa magulang, paggalang sa ama. Hallelujah. Magiging daw tali ng biyaya. Noong unang mga panahon, ang mga tao ay mahilig pong magtali sa ulo, magpigki sa ulo. No? Yung tatay ko, isa yan sa pagkakakilanlan sa tatay ko. Laging may pigki sa ulo. No? Ako, kung nakakita kayo ng mga sinaunang tao, laging may pigki sa ulo. Amen. Yung po ay nakakatulong sa kanila
parang nagiging maayos ang pakiramdam nila at yun ay kapag sila'y gumagawa, nakabawasan ang abala nila kaya nakakatino sila ng maayos sapagat yung pawis ay hindi tumutulo sa mata. Hindi umahapdi yung mata nila. Kaya yung pipis na yun, hindi lang yung basta pamipis, may mga simbolo yan, may mga ginagawa yan. Amen? Kapag tayo raw ay may banal na pagkakawat, pakinggan nito mga anak, kapag may pagalang, kapag mayroong ipinapatamang pagalang sa iyong ama, kasama na rin ang ina, amen? Parang nagiging tali ng biyaya sa iyong ulo. Amen? Makapagsig ka ng tama, hindi ka makakala, hindi ka masasakit, hindi sasakit ang mata mo, ibig sabihin, mababawasan ang pagluha mo. Then, mababawasan ang pagluha mo. Makakaranas ka rin ng magandang pakiramdam. Then, pag may mga tao sumasakit ang ulo, isa sa pwedeng paraan ay ang magtali sa ulo. No? Ewan ko kung nagawa niyo na yan. Nung minsan, di ko maintindihan kung gaano masakit yung ulo ko. Awag ko siya yung list, huwag ako ng panali sa ulo. Nakalala ko yung tatay ko. Kapag masakit ang ulo niya, nagtatali siya ng panali sa ulo. Nag-pray ako, tapos ginawa ko yun. Kinalihan ko yung ulo ko. Nakaginhawa talaga. Nakaginhawa talaga. Kaya, ibig sabihin, ang pagbibigay galang sa magulang nagdadala ng ginhawa. Parang tali sa ulo. Then, parang kwintas, taligid ng iyong liig. Then, kaginahawahan ng tinutukoy yun. Then, kaginahawahan. And, kaya makikita natin ang unang paraan ng pagpapahalaga sa ama ay ang paggalang. Pagrespeto. No? Hindi sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama kung perfecto siya. No? Hindi sinabi ng Diyos na gano'n. No? Hindi rin niya sinabi, igalang mo ang iyong ama kung wala siyang pagkukulang sa iyo. Hindi sinabi gano'n. Amen. Ang sabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama. Amen. Kaya kahit sa tingin mo, may pagkukulang sa iyo at tatay mo, galang mo pa rin siya. Amen. Hallelujah. Ang paggalang ay hindi nakabagay sa pagiging perfecto ng ama, kundi ito'y sa utos ng Diyos. Totoo, may mga ama na nagkakamali. May mga ama na nagkamali. May mga ama na may mga kahinaan. Pero tandaan natin, ang Diyos ang naglagay ng otoridad ng ama sa loob ng tahanan. Diyos ang naglagay ng otoridad sa ama. Kagaya rin ng otoridad na binigay niya kay Adan. Kaya hanggang sa ngayon, nakatanim sa isipan natin, lalo na tayong mga Pilipino, ang ama ang padre di pamilya. Amen. Hallelujah. Kahit mataas ang pinag-aralan mo, grade 1 lang yung sa mag-asawa. Kahit mataas ang pinag-aralan ng babae, grade 1 lang yung lalaki. Pero hindi ka rin pwede palisin ang otoridad sa kanya. Sa loob ng pamilya. Amen. Hallelujah. Mga maraming na pag-aaral, sa panahon ngayon, maraming mga anak ang magaling nawawala ng respeto sa kanilang mga ama. Maraming anak ang sumusunod sa influensya ng social media, ngunit hindi naman nakikinig sa sariling ama. Kung napapanood nila, sunod-sunod sila po, sumusunod sila. Pero sa salita ng kanilang ama, hindi sila sumusunod. Yeah. Tandaan natin, kapag nawawala ang pag-alang sa tahanan, sigurado ang pagsunod niya, mawawala ang kaayusan. Sigurado po yan. Pag-alang sa tatay, sama, ay kita at mawawala mga kapatid. Amen? Hallelujah. Dahil ama siya. Amen? Dahil ama, dapat igalang. Di ba kapag nakakita tayo ng watawat ng ating bansa, mga kapatid? Hallelujah. Nabibigay tayo ng respeto. Lalo na pag may
nag-maawit ng lupang hinirang habang itinataas yung watawat, mapapatay ka kahit nasa highway ka. Tapos yung mga munisipyo na nasa tabing daan, habang itinataas yung watawat, walang hindi, titigil ka. Okay? Kung sa mga tapat naman ng school, umaawit ng lupang hinirang, itinataas ang watawat ng Pilipinas, di ba titigil ka? Yung iba pa nga, umaharap sa watawat, sumasaludo pa yung iba. No? At bilang talagang gumagana, tumitindig ka ng tuwid, ibig sabihin, ipinapakita mo yung iyong respeto sa watawat ng Pilipinas. Amen? Hindi dahil perfecto yung ating bansa, kaya natin ikinagalang yung watawat. Amen? Hallelujah. Kundi, dahil nakaposisyon dito para yung respeto. Amen? Huwag niyo mga kapatid. Hallelujah. Ganun din ang Ama. Maaaring may kahinaan siya, ngunit dapat pa rin siya igalang dahil sa kanyang lugar, sa pamilya. Amen. Ama ko, yung sa isa namin kapatid, kahit na nakikita niya na hindi mabuti ang pinapakita ng Ama, pero ginagabayan niya ang kanyang anak na patuloy na rumispeto, lumalang sa kanyang Ama. Dahil ang Ama, kahit ano pa siya, ay dapat igalang ng anak. Amen. Hallelujah. Maaaring mas may pinag-aralan ka isa sa iyong Ama. Subalit nararapat mo pa rin galang ng iyong Ama. Amen. Kasi kapag ano, dahil yung anak niya, mataas ang pinag-aralan, kung magsalita siya sa tatay niya na hindi nag-aral, gano'n na lang. Hindi dapat mangyari ang gano'n. Amen? May mga anak, yung iba Kristiyano, may mga anak na magalang sa pastor, magalang sa guro, magalang sa boss niya, may trabaho na siya, pero bastos sa sariling Ama. Hindi yung kalooban ng Diyos. Amen? At sana wala yun dito sa mga taga-Father's house. Mga anak, kung tayo tatanungin, kumusta ba ang paraan ng pakikipag-usap mo sa iyong mga sa mga anak na narito? Kumusta yung pakikipag-usap mo sa iyong mga tayo, mas ka nga dyan. Natahan ako. Ay, kunin mo nga ito. Hindi naman tayo sa ating mga tatay. Nagsasalita yung tatay mo, pero maliwala lang sa iyo. Huwag mangyari ang ganon, mga kapatid. Amen? Pag nagsasalita ka, pag nagsasalita ang iyong Ama, nakikinig ka pa ba? Eh? At kung ikaw naman ang nagsasalita sa Kanya, may respeto ka pa ba? Eh? Huwag sana inyong may padama sa inyong mga ama na sila'y parang natatapakan. Dahil alam niyo, it's hurt. It's hurt, you know. It's hurt, you know. It's hard, no, it's hard. Huwag mga kapatid. Mga anak, huwag na huwag ipadaba sa mga ama na parang sila'y natatapakan. Kahit ano pang yung narating na sa buhay. Igalang ng ama. Masakit sa damdamin ng Ama na kapag naramdaman ng isang ama na parang wala nang otoridad ang mga salita niya sa loob ng pamilya. Masakit yun sa isang ama. Amen? Kaya, hallelujah. Ito ang ating kailangan, mga kapatid. Amen? Honor your father. Huwag na huwag mawawala, mga kapatid.
Kaya galang natin ang ating mga ama. Galang mo yung magulang. Pangalawa, ngayong gabi, pahalagahan mo ang iyong ama. Hindi mo lang siya iginagalang, pahalagahan mo pa ang iyong ama. Appreciate your father. Pahalagahan mo ang kanyang mga sakripisyo. Maraming mga anak ang hindi nila nakikita ang sakripisyo sa kanila ng kanilang ama. Sana hindi ka ito. Sabi ng Kawikaan, chapter 23, verse 22, dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka. At huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. Dinggin lang natin ang ating mga ama. Mga anak, dapat nananatiling marunong makinig sa salita ng ama. Awit 127, verse 3 to 5, nakalagay ganito. Narito ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon, at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Grabe, ganda ng mga anak, ano? Mana daw mula sa Panginoon, gantimpala pa. Kung paano ang mga pana sa kamay ng mga pangyarihang lalaki, gayon ang mga anak ng kabataan. Maginhawa ang lalaki. Tatay, maginhawa ang mga tatay na pumuno ng kanyang lalagyan ng pana ng mga yaon. Sila hindi mapapahiya pagkat sila ay nakikipagsalita sa kanilang mga kaaway sa pintuang bayan. Amen? So, ang marunong palang magpahalaga sa kanyang ama katulad ng isang pana o palaso. Noong unang panahon, ang palaso ang pinakamabisang sandata ng isang lalaki. Then, ang malayuan, napapakinabangan. Kapag ang isang anak ay marunong magpadama ng pagpapalaga sa kanyang ama, sa kanyang magulang, tulad siya sa isang palaso. Then, napapakinabang. Amen? Hallelujah. So, madalas, ito naman yung nangyayari, madalas nakikita natin ang pagkukulang ng ama. Pero hindi natin nakikita ang kanyang mga sakripisyo. Maraming mga anak ang hindi nakikita ang pagod ng kanilang ama. Hindi nila alam na ang kanilang mga ama ay may mga alalahanin din. At tulog na sila sa gabi, yung ama nila nag-iisip pa kung paano ang buhay nila. Pero yung mga anak, lalo na sa panahon ngayon, basta naka-cellphone sila, okay na sila. Hindi na naisip yung tatay ko. Yung iisip ni Papa, yung ginagawa ni tatay. Ano kaya ang kanyang pinaplano? Di nakikita yan ang mga anak na sa gabi, nandun yung kanilang tatay, nag-iisip, inaalala ang kanilang buhay. Hindi nila naririnig ang mga tahimik na panalangin ng ama para sa pamilya. At kung marinig man nila, yung iba walang pakialam. Maraming ama ang nakakaranas ng hirap, napapagod, may sasakripisyo upang may makain lamang ang kanilang pamilya. Alam nyo, madalas ang pagmamahal ng ina naririnig. Pero ang pagmamahal ng ama ay kadalasang nakikita sa pamamagitan ng sakripisyo at pagkilos. Hindi po kasi masyadong masalita ang mga tatay. Pero mahal niya ang kanyang pamilya. Hindi lang nakikita ng mga anak. Kung minsan pati yung asawa din niya nakikita yung kanyang asawang lalaki. Minsan, reklamo pa binibigay natin sa ating mga ama sa halip na magpasalamat. Reklamo pa ang naririnig ng tatay sa kanyang anak.
Sa halip ng mga salitang nagpapadama ng pagpapahalaga. Yeah. Kailan ka huling nagsabi, ay, salamat po. May baon ako. Ay, salamat po. May sapatos ako. Ay, salamat po sa bigay mo sa aking medyas. Pa, salamat po. Di, salamat po. Alam niyo ba na ang simpleng pasasalamat ay maaaring maging malaking pagpapala sa puso ng isang ama? Isang malaking pagpapala sa puso ng isang tatay kapag mayroong anak na marunong magpahalaga sa kanya sa mga ginagawa niya. Hindi ko ito sinasabi dahil ako'y tatay at ang totoo nararanasan ko yan sa aking mga anak. Nararanasan ko yan sa aking mga anak. Pinapangaral ko ito upang maging paalala sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Yung simpleng masasalamat sa tatay, malaking pagpapala yan sa puso ng isang ama. Kagalakan yan para sa kanya. Hindi mo mali kung makita sa reaksyon niya, sumalit sa puso ng isang ama. Kagalakan niya na madama mula sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa na siya ay mahalaga. Amen. Masakit sa puso ng ama kapag nakarinig siya sa kanyang pamilya na salitang wala kang kwenta. At sana tamaan ng kulog ang nagsasabi ng ganun sa kanilang mga ama. Pastor, nagsusumpa ka. Hindi naman. Tumatama ba ang kulog? Hindi ba tumatama ang kulog? Di ba? Kidnat ang tumatama yung kulog. Kaya sana, tamaan ng kulog. Hindi mo ba yun? Ang hamon, mga kapatid, igalang, pahalagahan ang mga ama. Amen? Hallelujah. Pangatlo, ngayong gabi. Amen? Hallelujah. Una, amen, ay igalang ang iyong ama. Pangalawa, pahalagahan ang iyong ama. Pangatlo, amen, ngayong gabi, ipanalangin mo ang iyong ama. Pray for your father. Amen? Ginagawa mo ba ito para sa iyong ama? Amen? Baka maraming mga anak ang ipinagpipray lang niya. Sarili niya, pag-aaral niya, amen, yung crush niya. Pero yung tatay niya, hindi niya nagpapipray. Amen? Nagagawa mo ba ito? Nagpapipray ang tatay mo? Bawat araw? Nasasabi mo ba, Panginoon, ingatan mo po yung aking tatay sa pagtatrabaho niya. Ingatan mo po siya sa mga lakad niya. Ilayo mo po siya sa mga problema. Ilayo mo siya sa kabuluhan. Ilayo mo siya sa karamdaman. Sana nagagawa ito ng mga anak sa kanilang ama. Dahil ang mga ama ay may mga mabibigat din na laban na pinakaharap sa kanilang buhay. May mga takot din ang mga ama na nararamdaman kahit mga lalaki. Amen. At minsan may mga kabiguan din yan na nararanasan. May mga pasanin sila na hindi nila kinipwede ito. Yan po yung mga tatay na iba. May mga pasanin hindi kinipwede ito. May mga panahon sa gabi hindi sila nakakatulog dahil iniisip nila kinabukasan ng kanyang pamilya. Pero kadalasan, walang nagtatanong sa kanya, "Pa, gusto ka na? Okay ka na ba, pa?" Ikaw anak, nagagawa ko ba ito sa iyo? "Pa, gusto ka na ba? Okay ka pa ba?" Sana kahit pa, pero ano pa? Kaya pa ba? Pa, kaya pa ba?
Tandaan natin mga kapatid, kapag nasira ang pangunahing haligi ng bahay, buong bahay ay maapektuhan. Kaya mahalaga na ipag-pray natin yung ating yung Padre di Pamilya. Di ba tinatawag siyang haligi ng tahanan? Amen? Mahalaga na ipag-pray natin. Amen? Kapag ang ama ay nanghina sa spiritual, emosyonal, o physical, maapektuhan ang buong pamilya natin. Kaya kailangan ng prayer. Ito yung hamon. Sa halip na magreklamo ka, pulahin mo yung iyong tatay, dahil kulang na ang kanya suporta na ibigay sa iyo, bakit hindi natin sila ipanalangin? Yes. Bakit hindi na lang natin ipag-pray ang ating mga tatay? Ipanalangin ang kanilang kalusugan, ipanalangin ang kanilang trabaho, ipanalangin maging yung relasyon nila sa Diyos, dahil napakahirap kapag ang tatay ay walang maayos na relasyon sa Diyos. Mapalad ang mga pamilya na ang tatay ay may pakikipag-ugnayan sa Diyos. Mapalad ang pamilya niya. Okay? Hallelujah. Sabi ng isang quotation, ng isang pamilyang nananalangin ay maaaring magpalakas ng isang napapagod na ama. Okay? Sana pamilyahan, ina, anak, bawat isa nagpapanalangin. Amen. Bilang tatay, kailangan namin bilang mga ama ang inyong mga panalangin, mga pamilya. Amen. Kailangan ng mga tatay ang panalangin ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak. Amen. Kaya sana huwag niyo kakalimutan pag-pray ang inyong tatay. Amen. Huwag niyo kakalimutan pag-pray. Ito yung pangapat. Ito, kung magkakayaan na tayo rito. Kung dadamahin namin ito sa ito. And pangapat, love your father while you still can. Mahalin mo ang iyong ama habang may panahon pa. Mahalin mo ang iyong ama habang may panahon pa. Sabi ng Efeso, Kapitulo 5, talatang 16, gagamitin ko ito sa paksang ito ngayon, redeeming the time because the days are evil. Then, ngayon samantalahin ang panahon sapagat ang mga araw ay masama. Samantalahin ang panahon. Then, hindi habang buhay nandito ang iyong ama. No? Darating ang araw. At nangyari niya sa iba. May mga ama na hindi na nila naririnig ang boses ng kanila. May mga anak na hindi na nila naririnig ang boses ng kanilang ama. May mga anak na hindi na nila nahawakan ang kamay ng kanilang ama. Maaaring mangyari sa mga anak, dumating ang panahon, di mo na mayayakap ang iyong tatay. Kaya habang may panahon pa, ang pasalamat, pagpakita ng pagmamahal, ng respeto, malasakit, at papahalaga sa mga ama. Amen. Nagsasalita po ako, o magsasalita po ako ng makatotohan ng ilustrasyon. Makatotohan ng ilustrasyon. Maraming tao ang bumibisita sa simenteryo tuwing Father's Day. May dalang bulaklak, may kasamang pagluha, may dalang mga salita na sana nasabi ko sa iyo, apat na mahal kita. Pero wala nang pagkakataon. Living the life. Kailan mo ba masasayahin ang iyong tatay? Kailan mo ba papadama sa kanya na siya totoong mahalaga sa iyo? Huwag mo itulad sa thermos ang tatay mo. Sabi ng iba, kumusta ka, Erpat? Kumusta ka, Erpat? Hindi naman thermos yung tatay niya.
ginawang katropa. Maganda magkaibigan, pero wala yung respeto at pagmamahal sa tatay. Amen! Hallelujah! Huwag sayangin ang pagkakataon. Huwag natin hintayin yung mga ganun sandali na wala na bago pa magkakaroon ng pagmamahal. Kung buhay pa ang iyong ama, ay galang mo na siya. Mahalin mo na siya. Pasalamatan mo na siya. Patama mo na sa kanya na mahal mo siya. Amen. Hallelujah. Hindi, mahalin mo ang iyong ama. Amen. Dahil ang hirap ng walang ama. Amen. Hallelujah. Hindi kami masyadong close ng tatay ko. Pero alam niyo ba, nung nawala ng tatay ko, hinahanap ko pala siya. Hinahanap ko pala yung tatay ko. Nung wala na yung tatay ko. Tapos, babalik sa isip ko, yung bata pa ako, yung ginawa ng tatay ko sa akin, dinabalikan ko yung magandang ginawa niya sa akin. Nakasumay pa ako sa tatay ko, wala lahat kami. Pag pumunta kami sa buba, may matinig, makahiya, pagdadaanan, hindi ako makalakad, gagawin ng tatay ko, pagkasalit ako. Yung ulam niya, binigyan niya sa akin. Minsan, merong nag-trip sa tatay ko, kasama niya ako. Pero hindi alam ko ng tatay ko, kasi bata pa ako nun, kahit na siya mahihirapan, hindi niya inisip ang sarili niya, marunatan niya. Naisip ko yun, wala na yung tatay. Mahirap, wala na tatay, hanapin mo wala tatay. Kaya habang nandiyan pa yung tatay mo, mahalin mo na siya. Amen? Kala mo na, respeto mo, gawin mo pinakamabuti. Amen? Hallelujah. Okay, pang-lima, ngayong gabi. Dito ko rin ito natapusin. Kung ginagalang natin ang ating mga ama dito sa lupa, galang mo lalo ang ating Ama sa langit. Amen. Hallelujah. So, para malan ang Ama sa langit, hallelujah. Dahil hinahanap ng Ama talaga ang pagpaparangal. Amen. Sabi nga ng Malakias chapter 1 verse 6, if I am the Father, kung ako nga ang Ama, nasaan ang pag-alam sa akin? Where is my honor? Sabi ng Diyos. Kaya dapat patuloy tayo magpalaman ng pag-alam sa ating Ama sa langit. Amen? Bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano. Hallelujah. Huwag lang natin kabisaduhin yung Matthew chapter 6 verse 9, ang manaming nasa langit. Huwag lang sa isip. Maraming mga tao nasa isip lang ito. Wala sa puso. Hindi lagi natin ibigay talaga yung pag-respeto, pag-galang, pagmamahal sa ating Ama na nasa langit. Amen? Ang pagiging Ama sa lupa, larawan lamang yan ng mas dakilang Ama sa langit, mga kapatid. Kapag natuto tayo magpasalamat, umalam at magmahal sa mga ama natin sa lupa, mas madali natin maunawaan ang pagmamahal ng ating Ama sa langit. Amen? Hindi perfecto ang mga ama sa lupa, subalit perfecto ang Ama natin sa langit. Kung nagkukulang man ang tao, hindi nagkukulang ang Diyos. Amen? Mga kapatid, hindi lahat ng ama ay mayaman. Hindi lahat ng ama ay mahusay magsalita. Hindi lahat ng ama ay perfecto. Amen? Pero maraming ama tahimik na nagsasakripisyo upang mabuhay ang kanilang pamilya. Kaya ngayong Father's Day, ito ang mensahe. Igalang mo ang iyong ama, pahalagaan mo ang kanyang sakripisyo, panalangin mo siya, mahalin mo siya habang may panahon pa. No? Hindi po kapunihan, mga kapatid, ang magsabi sa kanyang ama. Natay sila. Hindi kapunihan ang anak na yumayakos pa rin sa kanyang ama o na umibis pa rin sa kanyang ama. Amen. Hallelujah. Si Pastor Iko, Pastor na yan, ay nahanig pa yan sa akin. Pastor na yan, nahanig pa yan sa akin.
Ikaw, paano ka nagpapadama ng pag-respeto mo sa iyo, Ama? Then, huwag mo lang ipakita na mahal mo ang tatay mo, ang ginagalang mo ang tatay mo. Huwag lang sa post mo sa Facebook. Then, marami kasi na gano'n, you are the best father in the world. Doon sa Facebook, eh sa personal. Sa personal. Mas masarap ito kung personal na napapakinggan ang iyong tatay. Mas masarap. Ang mga salita ito, maaaring simple lamang para sa iyo. Pero maaaring ito ang pinakamatamis na regalong matatanggap ng isang ama mula sa kanyang anak. Yung marinig niya, kita ba? Pangalan sa akin. Sana ganito ang mga anak na narito ngayon sa gabi. Palapakan natin ang Panginoon. Happy Father's Day, mga tatay. Yung natin mga anak. Men, nagsala sa mensahe ito ay nagama natin, nakita natin ang ating mga sarili bilang mga tatay. Patuloy natin gampanan ang ating napakahalagang obligasyon sa ating pamilya. Ang sila'y gabayan sa paglilingkod sa Diyos, ang sila ay patuloy na palakihin, buhayin sa tamang pamamaraan, at sila ay turuan, aral ng ating Panginoon. Mga anak, huwag palampasin ang pagkakataon. Huwag sayangin ang bawat pagkakataon na hindi natin may kadama sa mga tatay, sa mga magulang, ang respeto, pagmamahal, pagpapaalala. Dahil ito ay hinahanap din ng mga tatay. Mga asawang babae, ang otoridad ay totoong inilagay sa mga tatay. Kung nakikita mo, ginagawa niya ang tama, maayos, mas lalo mo siyang kilala. Mas lalo mo siyang respeto. Mas lalo mo siyang mahalin. Napakabuti ng isang pamilya na may maayos na pagsasamahan. At ito'y mangyayari kung ang paggalang ay nakatuon sa Ama ng lahat, ang ating Panginoon. Si Jesus, ang Diyos, ang sentro dapat ng Panginoon. Ngayong gabi, kumusta ka? Paano tayo pinausap ng pangaral nito? May nakita pa tayong pagkukulang natin? Hallelujah. Praise God. Pero sandali, buksan ko ang altar. Then, hallelujah. Nais natin ang biyaya ng Diyos. Pero kung may pagkukulang tayo, hindi tayo nagtawad. Una sa Diyos. Dahil ang pagkakamali natin na gagawa natin sa ating mga magulang ay pagkakasala sa Diyos na siya nag-utos, igalang mo ang iyong ama't ina. Kaya una tayo humingi ng tawad sa Diyos. Pagkatapos humingi tayo ng biyaya, nabigyan lang tayo ng mga pagkakataon upang may padama natin ang ating pagmamahal sa ating mga magulang. Bukas ang altar, ngayong gabi, hallelujah, mga anak, o anak, alam nito kung paano ang pinakausap ngayong gabi, tinuturuan, mga magulang, hallelujah. Sa pagkataon din ito, na ipanalangin natin ang ating kapal sa buhay. Ipanalangin natin ang pamilya. May magagawa tayo para sa kay asawang babae. May magagawa ko para sa iyong asawang lalaki. Ang siya'y natin po sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, Father. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Diyos ka sa amin. Amen. Awit tayo sa Panginoon na malapit ang mga manunod mga awit. Amen. Yung Diyos yung ating pong dakilang Ama. Na sa lahat ng panahon ay hindi nagpapabaya. Siya yung tunay na Ama. Amen. Hallelujah. At siya yung nagpapakita kung paano dapat na maging ama rin ang mga tatay. Amen. Hallelujah. Sige, kausapin mo Diyos kung anong conviction na iyong nararamdaman. Kausapin mo Panginoon. Hallelujah. Diyos ka sa amin. Amen. Ulitin natin ito pagkatapos tayo mananalangin. Tayo sa mga
Panginoon Jesus, kami nagpupurit ng papasalamat sa mga salita mo na patuloy kong nagtuturo sa amin ng mga mabubuting daan ng buhay, Panginoon. Idinadalangin ko sa iyo ang aking pong mga kapwa, Ama, o Diyos, ang aking mga kapwa tatay sa gabi nito. Tulungan mo kaming lahat, Panginoon, na magampanan namin ng tama, maayos ang aming responsibilidad na ilagay mo sa aming pong mga balikat, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Tulungan mo kami, kasama ko ang aking mga kapwa, Ama. Patuloy kami maging mabuting halimbawa sa aming mga pamilya, Panginoon. Lord, tulungan mo kami magampanan ng may kaayusan at pamumuna sa aming pong pamumuhay bilang pamilya. Dagdagan mo ng kalakasan ang aking pong mga kapwa, mga tatay. Lagyan mo kami ng malakas na mga pangangatawan, Panginoon. Ang mga hanap buhay namin, yung pagpalain, upang patuloy na matugunan ang pangangailangan ng aming mga pamilya. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Ganun din po, dinadalangin ko sa iyo. Mga pamilya na narito, asawang babae, tulungan mo sila, Panginoon. Mga asawang babae, Lord, na patuloy nilang masuportahan ang kanilang mga asawa, ang respeto, ang paggalang, and bilang kaparihan, partner sa buhay, sila po ay patuloy ng tulungan, Panginoon. Hallelujah. Sa kanilang pamumuhay din araw-araw. Ang mga anak, kung narito ngayong gabi, Panginoon, tulungan mo bawat isang mga anak. Nagawa po nila, Panginoon, ang iyong dakilang utos. Ang pagpadama ng paggalang, pagmamahal, pagrespeto sa kanilang mga magulang, lalo na sa kanilang mga ama. Tulungan mo po, Diyos, ang mga anak na narito. O Diyos, na kanila po, Panginoon, maipadama na kanila rin pagmamahal sa kanilang magulang. Bless mo bawat pamilya na narito ngayon pong gabi, Panginoon. Tulungan mo kami na pamilya na may kaayusan. Kami po'y naniniwala na ito po'y mangyayari sa amin. Ito po'y mangyayari sa amin, Panginoon, sapagkat Ikaw ang sentro ng aming buhay. Ikaw ang laging mag-aayos ng lahat. Tutulungan mo kami. Pagpalain ko bawat pamilya, Panginoon. Ngayon gabi, bless mo buhay nila. Ito ang aking dalangin sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Lapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Meron ka dyan minuto. May pinuto ka dyan.